Ang kalusugan ay nangangahulugang pagiging malaya sa sakit at karamdaman. Dito nakasalalay ang pagiging epektibo ng isang tao. Ang mga problema tungkol sa kalusugan ay binibigyang tugon ng mga healthcare providers. Maraming mga tao ang hindi alam kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan at kahit batid nila ito ay ipinagsasawalang bahala pa rin. Mapasabahay man o sa opisina ay kinakailangan ito upang magampanan ng mabuti ang mga tungkulin. Bakit nga ba mahalaga sa atin ang kalusugan? Maraming mga benepisyo ang naidudulot ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Napapahaba nito ang buhay ng tao, naiiwasan ang mga sakit at karamdaman, at napapabata ang pisikal na kaanyuan, kaya nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Bakit mahalaga ang kalusugan sa trabaho? Kapag ang isang tao ay malaya sa pisikal at mental na stress na naidudulot ng kanilang trabaho, ay positibo niyang nagagawa ang kanyang tungkulin. Nagiging motivated kang gawin ang mga bagay na ipinapagawa sa iyo. Higit sa lahat ay nagkakaroon ka ng sapat na oras sa pagtulog at hindi ka naggigising sa kinabukasan na pakiramdam ay mahina at may sakit, na nagiging dahilan ng kaltas sa sweldo dahil sa hindi pagpasok sa trabaho. Bakit mahalaga ang kalusugan para sa kabataan? Ang pagpapanatiling malusog sa mga bata ay importante. Ito ay para sa kanilang wastong paglaki. Kinakailangan nila ng sapat na enerhiya sa pagpasok sa paaralan at para makalahok sa mga gawaing pang-akademya. Dahil dito, ang kalusugan ay ang pangunahing fokus ng gobyerno upang masigurado ang kapakanan ng mga mamamayan. Sa katunayan, ang paksang ito ay kasali sa Millennium Development Goals ng 2015 o MDG ng United Nations Development Program o UNDP. Bukod rito, mayroon ding mga Republic Acts, Presidential Decrees, Proclamations, Letter of Instruction, at Executive Orders kaugnay sa kalusugan. Sa kabila ng mga batas na ito, ang tanong na dapat bigyan ng diin ay, naisasatupad ba ang lahat ng ito? Ang Barangay Dus ay matatagpuan malapit sa Ayala Lands. Maliit ang kalsada dito at kasalukuyang tinatrabaho ang pagpapalawak ng daan galing sa Ayala patungong BIR. Masikip ang mga daanan dito at ang mga bahay ay makikitang napakalapit sa isa't isa. Hindi malayo sa Barangay Dus ang kanilang barangay hall, kung saan matatagpuan ang kanilang health center, consultation clinic at dental clinic. Ito ang napili naming barangay dahil noon pa man ay itunuturing ito ng isa sa pinakahumpak na barangay ng Cebu. Sa isang audio na panayam namin sa isa sa mga barangay health worker o BHW na kumausap sa amin na itago na lamang siya sa pangalang Christy dahil sa impormalidad ng aming interview. Malalaman natin kung ano-ano ang mga serbisyong pangkalusugan na kanilang binibigay sa mga mamayan ng Barrio Luz. Ma'am, kanang mga tanong tabi og like unsa ang mga common nga sakit bitaw diri sa Barangay Luz kasagaran sa mga tao diri? Usually kasagaran mga sakit or mga complaints diri sa mga tao kay pareha sa nang ubo, sipon, hilanat. Sa una na dengue but karon dili naman kayo. Unya naapoy sakit sa tiyan ug labad sa ulo. Maora man pod so far. So ma'am, kanang kasagaran din sa mga sakit na ireklamo sa mga tao diri kay ma-consider din nga mga minor. Oo, kasagaran yung minor, yung kasagaran. Then kanang with regards na sa serbisyo ma'am na inyo i-offer sa mga sa mga tao diri kanang unsa-unsa man ang mga kanang health services. Kuha naman na dahil like kanang common lang nga services ba? Usually kay consultation kanang sa mga labad sa ulo, hilanat, ubo, sipon, ug sakit sa tiyan. Kasagaran pod kay ang mga senior kay mapakonsulta sila. Usahay kay mga silang tambal.
Unya na po may immunization para sa mga bata, pareha ng DPT, BCG, OPV, HEPV, measles vaccine. Unya, naasmi ka ng dental, na ipa-cleaning, pasta o bibot. Nya, na po may uban nga services nga ma-offer pareha ning CBC, magpa-spectrum exam. Unya, para po sa mga burus kay urinalysis niya, pareha ganina, HEPV niya, CBC gihapon, unya, HIV testing po niya, RPR para sa mga naisipilis. Kailan mo kasi sipilis na no? Oo. Niya, na po yung blood typing niya. Para mag-guide lang sa mga services kaya naman po may TARP sa gawas nga naka-schedule nga unsa ni nga day ang dapat, for example unsa ni nga day nga na immunization and anak. Sige ma'am, salamat kayo. Sa labas ng barangay hall ay makikita ang tarpaulin kung saan nakasulat ang schedule ng mga serbisyong inihahandog ng barangay. Ngunit, nais pa rin namin marinig mula mismo sa mga taga-Barrio Luz kung ang mga serbisyong pangkalusugan ay talagang naisasatupad o hanggang tarpaulin lamang. Or ganang problema din yung barangay. Tubig. Kaya magsikapaw. Agi anang ayo din sa gawas. Pero dili ra hugaw ang Ay dili ra man sila. sa Kay kuan dili man nang og MC sa good kay kanang mineral man jud. Ang MC pang hugas pang labala. Sa imo mga anak din sa may like kasagaran ilang sakit. Hilanat, sipon ubo. Ano na diri mostly diri ubo sa kipian. kanang mo kung magkasakit like imo mga anak din mo adto din mo sa kanang clinic diya sa barangay like nakagamit ba ka sa serbisyo diya sa barangay nga mga sa pagpa-doktor. Kana ilan Sa mga immunization lang, pero kanang kuan sa private doctor. sa private doctor dito. Kapila na mo nakapa-immune dito ate? Immunize? Since kuan, 5 man niya akong anak. Libre lang. Libre naman. Sa kuan, sa starting sa kanang BPT hangtod matapos din sa na. Wala pa sa sumbakulangan na dengue dito. Nana, ako ang anak sa una namatay sa dengue mga 2000. Kang kuan ninyo dirite kanang basura naay naray tig kuha schedule gyud Segregation. About sa kanang dengue. Ito may like imong makuha mga servisyo dito sa barangay. Nagpakuha na sila diri ng paso. Oo. Pag kuan na, pag naay makuan na kay sa dengue mo, alert na ako dahil sila makuan. One year ay magpaso din. Taga na ay case. Pero dili walay kuan nga once a month. kada ra na ay kuan na ay Pero karon sa pagkakaroon lang ay minus man ang kuan sa dengue. Kasagaran ang kuan ro kay sa kalibang, sa katiyan. Lahat. Dito ka din. Tambal. Dilis dito. Kaning among drainage diri kaning kanang drainage nato. Sa mga sa kasunod. Ano drainage? Kuan magut pero magbabaw pa awas ang kanan. Mo awas. Na say cases diri nga kanang pagka-lastos wala pa amos pilahan project ya unsa man kasagaran mga sakit Sipon nila natubo dili kasagaran. ayun wala pa kakuan diri kanang dengue Naasay panagsa na lang sa una. panagsa sa una karon ya kanang unsa man masakit makuha ninyo te kanang awas ang drainage diri Para magkita kanang kuan ang mga bata, mga mga ligo may sila. Maganda kanang kanang riya kanang kasagaran. Agi lang tayo. ya Ang kanang mga hugaw dito. Mao man ay makatlag sa kanal ang mga basura. di ba na ay health center diya sa barangay din kanang unsa man yung mga serbisyo inyo ang unsa man inyo Consultation niya kanang kuwang man sa tambal.
subliman niya. Makakonsulta tao niya ang tambal kuwang man. Kuwang may tambal. Pero may problema sa pagkonsulta. Why? Ano mga kuha rin, ilanat, pagsaog, na may sakit rin. O may lain, mga arthritis, diabetes, ano. Kung sa may kasagaran problema ninyo diri ka lang. Basura, sobra. May kunana. Mamagit tayo naman So inyo mga pang-imlon nga tubig, puros gikan sa ingana. ang dire sa bawrang na pagtumal. Unsa man nga mga benepisyo imo makuha sa barangay kuya? Na sila yung mga ikuan diri nga mga programa. Namadagan silang ikahatag siya rito. Kasi mga masakit to, mga tulad itong mayo. Ato, pero kanang sila yung manhi diri. Dili. Kamo dyan mo ato dito. Na may andam laan gipanghatag ni Delmar. Delmar may nagwasamo din sa Tibok Sudad. Malungon, Delmar hapon. Nakuha nga benefit. Unsa sa sofa sa sukad sa pagpuyo nimo dinhi unsa man ang kasagaran nimong like problema kung nakay problema ka diri unsa may kasagaran nimong ihangyo didto ka sa barangay? Alam mo, sa ako mga apor kung po nang hilanap, sa bagsao, sipon, muna yung mga kasagaran na mong ano, yeah, mga yung sa barangay. Pero sa imo personal nga kuan wapugay. Wa magsukol. Mga tambal, pa-check up dito ya. Ang basura na lalabutan na yung mga apito, kakak, ikat dito. Apito na ang basura dito lang. Baha kuya wala. Ang baha, Drainage. problema na magbaha, kanang gikan biyayar, ang tubig nila dito lang, hindi ka kanigit. Manhid diri. Ang tubig, kanang iskina, padritso na nga ito patunog. Nariman din po tubig mo, gunok mo dito. Nay masakit ang mga bata diri tungod ana. Set up siya. Kadaghanan din mga bata masakit nila sa ilana naman. Dugay na problema kuya ka nang magbaha. Dugay na problema ka ng baha. Lugar na lang, ako lang gisigil sa mga kanina. Kaya rin pa estate, mga pwede na pwede ko rin, mga sagpog, karang di sa among tanan. Moon sa naman po sila. Kuno ang mga gaya naman pa nun, makuno sila yung lugar. Asa man po na inyo gireklamo? Das barangay. Mga kuwan din eh. Action sila tayo kung magreklamo. Pagdi na madali lagi ko, no, kaya kinahanglan yung araw. Mga Wala na sila, mga kuwan mo na. trabaho sa barangay. Basura mo nila. Wala yung kuwan sa mga basura din. Mga pila na ka nakatuig ninyo si nireklamo nga dito. Ano ba na namin, magsugol pa BIR sa lugar. Mga napo. Nariman patunong ko tubig kay BIR, tanan niya. Ang basura ay kinakailangang nakasegregate mula sa nabubulok at sa mga di nabubulok. Alinsunod ito sa Republic Act 9003. Ang mga basurang nabubulok ay kinokolekta tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Sabado, habang ang mga di nabubulok ay kinokolekta tuwing Martes at Huwebes. Ang Barangay Luz ay dati isang maruming squatter kung saan itinatambak ang mga basura. Ang dating barangay kapitan na si Honorable Cabrera ang nakapagpaisip ng paraan kung papaano kumita ng pera mula sa basura. Nagsagawa siya ng pagpupulong upang maturuan ang mga residente ng barangay kung papaano gawing pera ang basura. Sa ngayon, isa ang Barangay Luz sa malinis na barangay dito sa Cebu. Ang aming pananaw. Bawat barangay ng isang bansa ay may batayang batas at panuntunan ukol sa pamamahala ng kalusugan, magbigay tugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan. Ukol rito, di na maituturing bago ang Barangay Luz. Sa abot ng kanilang makakaya ay masigasig na ipinapatupad. Mula sa panayam ay kanilang nalasap ang kabuuang benepisyo mula sa kanilang Barangay Health Center, ang libreng pagbabakuna sa mga sanggol, libreng gamutan sa mga sakit tulad ng simpleng lagnat, sakit sa ulo at tiyan, maging ang mga senior citizen ay nakakatanggap rin ng mga libreng gamutan sa pamamahala ng pagtaas sa level ng kolesterol at sakit sa diabetes. Sa pagpapatuloy ng aming panayam ay aming napag-alam ang mga pangunahing bagay.
Una, walang sapat na medikasyon sa mga matatandang may karamdaman. Pangalawa, ang pagpapausok upang masugpo ang pagdami ng kaso ng dengue ay ginagawa lamang tuwing may nababalita ang kaso ng naturang sakit sa halip gawin ito bago kumalat ang sakit. At panghuli, ang pagkakaroon ng pagbaha dulot ng baradong estero. Patuloy na inirereklamo ng taong bayan ang mga naturang issue sa kinauukulan, subalit ang laging tugon ng mga pinuno ng barangay ay di umano'y pangakong kanila itong pinoproseso at kanila itong tutugunan. Ang nasabing reklamo at aming tutugunan ay paulit-ulit na lamang na naririnig, subalit wala pa rin nangyayari sa mga lumipas na taon. Sa kabilang dako, pinagtuunan naman ng pansin ng lokal na pamahalaan ang isyu ng basura at ang pagkakaroon ng manggagamot sa kanilang tanggapan. Batay sa aming intensibong pananaliksik sa kaayusan ng Barangay Luz, ay aming nakita ang ilang pagbabago sa kanilang serbisyo pampubliko. Naghatid ito ng mga mahahalagang benepisyo sa pangangailangan ng mga mamamayan at pagkabatid sa istruktura ng komunidad at tungkulin nito. Ang pagsasapatupad ng mga batas at tuntunin ay maisakatuparan lamang tungo sa aktibong pakikiisa ng mga pinuno at ang buong kabatiran ng bawat mamamayan upang ang mga nakatalagang batas hinggil sa pangkalusugan ay maisabuhay.